Mga kapatid, kapayapaan nawa ang sumating lahat sa araw na ito, ngayong araw ng linggo. Ay muli po ay darako tayo sa pagtalakay ng mga katwiran ng Diyos na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa loob ng Iglesia namin sa buhay kay Kristo Jesus. Ngayon na rin po ang ating mga minamahal na mga kaibigan, mga kababayan na naaabot po ng pamahayag na ito, hindi lamang po sa live streaming www.iglesianamisabuhay-kay-Kristo-Jesus.org, kundi maging sa YouTube ay napanood na rin ang ating mga kaibigan at mga kapatid at mga kababayan sa kanilang paglalag on sa YouTube, Iglesia ng sa Buhay kay Kristo Jesus. Ang paksang diwa po na ating katalakayin na may kaugnayan po sa paksa na inihanda ng ating matandang kapatid Danilo M. Santiago Sr. ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Kung bakit ang pangasiwaan ng Iglesia ng sa Buhay ay nangangailangan ng pagsaway sa kinauukulan na may kabagsikan. Kapasin-pasin po sa larangan ng tinatawag na pangangasiwa. Ang pangangasiwa po ay marami gawain, may iba't iba pong pamamaraan sa panahon na kinakailangan. Hindi po isang proseso lang na kinakailangan po ipatupad, kundi ayon po sa ating paksa ay dumarating po ang pagkakataon na nangangailangan ng pagsaway. At ang uri po ng pagsaway na kinakailangan na iniuukol sa kinauukulan, sa nararapat na sawayin, ay gumagamit po ng tinatawag na kabagsikan. Ito pong salitang kabagsikan ay pagkapakilala ng gawain na meron pong galit. Ngunit hindi po lahat ng galit ay labag sa kalooban ng Diyos. Sabi po ng mga apostol, kay magalit, ngunit huwag kayong magkasala. Hindi ko mo nagagalit ang magulang, hindi ko mo ang magulang ay gumagamit ng disiplina, hindi ko mo ang magulang ay gumagamit ng kabagsikan sa kanyang supling o sa kanyang mga anak. Ang magulang po ay makasalanan. Ginagamit po niya ang kanyang karapatan sa panahon na kinakailangan na gumamit po ng disiplina na may galit. Tinatawag pong kabagsikan. Mauunawaan po natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ang mga dahilan. Sa pangasiwaan po ni Apostol Pablo sa buong kahimpilan, sa bawat bansa sa panahon ng kanyang pangasiwa, ay nangyari po na siya nagpadala ng utos kay Tito upang sumaway na may kabagsikan. Basahin po natin ito po sa aklat ng Tito, kabanatang 1, talatang 4 hanggang 5, 12 hanggang 13, ay ganito po ang ating masisiguro, mga kapatid. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pamamagitan ng pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang, maghalal ng mga matanda sa bawat angkan, sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang pagtong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mo may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Kapasin-pasin po sa mga talata na ating binasa ang kahalalan o karapatang ipinagkaloob ng Diyos kay Apostol Pablo bilang apostol ng kahimpilan, at si Apostol Pablo naman ay may karapatang magtalaga ng kanyang mga kasamahan para husayin ang mga bagay na nagkukulang. Sapagkat dun po sa dako ng Kreta, isang lugar sa Gresya, dako ng mga kapatid, ang mga tao po ron, o ang likas na mga tao doon, sabi po ng kanilang mga sarili mga propeta, sa kanila rin,
Ang mga tao po doon ay mga sinungaling. Hindi lamang po mga sinungaling, kundi tinatawag po ng Bibliang masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. At dahil po sa ganun ang kalikasan at kalagayan ng mga tao roon, natural may mga kapatid na nananatili pa rin sa ganung uring likas na kanilang kinagisnan sa kanilang lupain. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa mga kapatid na naroon, sa mga taga-Kreta, na ang ugali ng mga tao doon ay mga sinungaling, mga kapatid natin doon ay sawayin mong may kabagsikan sila. Ano ang dahilan? Upang mga sigaling o magpakagaling sa pananampalataya. Ginamit po ni Apostol Pablo na ang saway na may kabagsikan, disiplina na may galit. Saway na may kabagsikan upang ang mga kapatid na nasa Kreta ay magsigaling sa pananampalataya. Hindi po masama ang gumamit ng disiplinang may bagsik, disiplinang may galit, kung ang layunin ay kagalingan sa tinatawag na pananampalataya. Tulad po ng isang magulang na gumagamit ng bagsik sa kanyang supling, ang layunin po'y gumaling at humusay sa pananampalataya. Tulad din po ng isang commanding officer sa isang regiment ng army, gumagamit po ng bagsik at disiplina para humusay sa training ang kanyang pinangangasiwaan o mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ganon din po sa gawain ng pangangasiwa. May pagkakataon na gumagamit ng saway na may bagsik na siyang katangian po ng isang tunay na mangangaral, na ginagamit po sa panahon na kinakailangan at sa kapatid na kinauukulan. Yun po ay bahagi ng kahusayan na taglay ng isang tagapagturo. 2:6 at 7 na aklat ng Tito, pakinggan po natin, sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y magpakahinahon ng pag-iisip. Sa lahat ng bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Ang kahusayan po ay makikita sa iba't ibang larangan na kakayahan na kinakailangan. Kinakailangan mo ng support o malambing na tinig, ginagamit. Kinakailangan mo gamitin ang bagsik na may galit, ginagamit. Depende po yan sa pinag-uulan at depende po sa pangangailangan. Bakit po gagamit ng lakas ng tinatawag na bagsik kung hindi naman dapat na gumamit ng galit? Sa kabila po na ang galit ay hindi masama. Ang masama po ay magalit na nagkakasala. Mga kapatid, bakit po kinakailangan gumamit ng bagsik? Isang panahon at pagkakataon na ginagamit po ng mga mangangaral ng Diyos. Ano po ang dahilan? Sa aklat ng unang Korinto 15:34, ganito po ang nakasulat. Pakinggan po natin, mga minamahal na mga kapatid. 15:34 na aklat ng unang Korinto. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala. Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo kilusin sa kahihiyan. Bakit po gumagamit ng bagsik sa panahon kinakailangan? Hindi po para pagparausan ng galit, kundi ang layunin po'y gisingin sa pagkakatulog, kilusin sa kahihiyan. Kung kahiya-hiya na po ang nagagawa ng isang kapatid, likha po ng hindi niya alam ang bagay na kanyang ginagawa, o kung alaman niya ang bagay na kanyang ginagawa ay hindi mo pinapansin. Hindi po ba ang tawag po doon ay pagkonsinti? Ngunit kung yung pinapansin siya sa kanyang maling gawain at kinagagalitan siya sa kanyang maling pamumuhay, ang layunin po ay magising siya sa pagkakatulog. Ang layunin po ay kilusi siya sa kahihiyan na huwag nang gawin pa ang gayong mga bagay. Mga kapatid, ang ganyan pong uring kakayahan na supilin ang isang kapatid sa kanyang maling gawain, at hindi lamang isang kapatid sa kanyang maling gawain, kundi maging kung umaabot man sa loob ng pagkasama-sama ay meron po diwang mapanghimagsik,
ay ginagamit po ang gayong uring disiplina at pagsupil. Basahin po natin sa aklat ng Roma 13:3, katangian po ng isang tunay na mangaral ng Diyos. 13:3 na aklat ng Roma, pakinggan po natin. Sapagkat ang mga pinuno'y hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ano po ang katangian ng santuy na mangaral? Kilabot po sa gumagawa ng masama. Ano po yung kilabot? Larawan po na meron kang madaramang takot kung gumagawa ka ng masama. Ngayon, kung gumagawa ka ng mabuti, bakit matatakot ka? Bakit maiilang ka sa isang leader na may dalang bagsik kung hindi ka naman gumagawa ng masama? Ang bagsik po ay ginagamit po sa tao na ihiwalay ng landas at kaanib na natutulog sa katwiran at kaanib na namumuhay sa kahihiyan. 17:11 po na aklat ng Kawikaan. Batas po ng Diyos na gamitin ang kabagsikan sa mapaghimagsik o sa kaanib na namumuhay sa kamalian. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik, kundi isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. Kaya kung dumating po ang rebellion o coup attempt, mga kapatid, hindi po malambot